Magandang umaga sa inyong lahat mga kalakbay sa daan ng katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Sa umagang ito, kayo po'y welcome sa aking YouTube channel na ang daan ng katotohanan. At sa umagang ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Yung tinatawag na justification by faith. Ano po? Ang justification by faith ay tinatawag pong pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. At dito po hindi pinag-uusapan ang pagsunod sa kautusan para maligtas. Ano po? At ang Seventh-day Adventist ay naniniwala po sa tinatawag na justification by faith. Kaya nga lamang meron kaming kaibahan sa ibang mga sikta ng pananampalatayang Kristiyano kung pag-uusapan ang tinatawag na justification by faith. Ano po? At itong kaibahan na ito ang ating tatalakayin. Ano ba ang kaibahan ng justification by faith ng Seventh-day Adventist sa justification by faith ng hindi Seventh-day Adventist? Ano po? Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, sana po ay paki-like na po ito, paki-subscribe na rin. At kung magugustuhan mo ay sana po ay paki-share at paki-pindot ang notification bell. Ano po? At akin po kayong pasasalamatan. Ang justification by faith nga po ay pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung sinabing pag-aaring ganap ay inari kang karapat-dapat sa kabila ng hindi ka karapat-dapat. Sa ibig sabihin, pinag-ari. No? Sabi, sige, pwede na yan. Kaya sinabing pinag-ari. Pwede na yan. Ipasa mo na. Oh, para bagang pasang awa. Yan. Dati ang grade mo ay 75. Sige, ipasa na. Para makapunta sa grade 2. Yan ang tinatawag na pag-aaring ganap. Pinag-ari. No? Ipinalagay na walang kasalanan. Yan po ang ibig sabihin. At ang ating talata nga sa pag-aaring ganap ay Efeso 2:8. Yan. Efeso 2:8 hanggang 10. Ganito po. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Mapapansin po ninyo ang mga talatang ito sa Kapitulo 2 ng Efeso ay nilinaw ang tinatawag na pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Na itong kaligtasang ito ay dahil sa biyaya, dahil sa kahabagan ng Diyos sa atin. Na nang tayo sumampalataya po, tayo po'y ibinilang na kanyang anak. Sabi po sa Juan 1:12. Sapagkat ang sinumang sumampalataya ay pinagkalooban siya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ano po? At siya po'y may kaligtasan dahilan sa pananampalataya. Ito bang tao ay walang bahagi? Ito po kasi ang karaniwang senaryo sa mga nagtuturo ng pag-aaring ganap. Ang tao daw ay walang bahagi sa kaligtasan. Totoo ba ito? Ang sabi po ng talata ay napakalinaw, may bahagi tayo. Sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Yung biyaya ay kaloob ng Diyos, walang bayad. Regalo ng Diyos sa atin. Ibinibigay ang biyaya. Pero, mayroon po itong pagtanggap sa biyaya. Kahit binibigay ng Diyos yung biyaya sa atin, hindi naman natin tinatanggap. Ay hindi po kayo maliligtas, hindi tayo maliligtas, kaya ang tao po ay may bahagi. Ang Diyos ay nagbigay, ang tao po ay tumatanggap. At ang ating pagtanggap ay ang pananampalataya. Ano po? Kaya yun po ang bahagi natin, manampalataya sa Diyos. Yan. Paano yan? Sasabihin natin wala kang bahagi, kahit hindi ka sumampalataya pala, ay matatanggap mo ang biyaya. Ganun po ba yon? Hindi po ganon. Kaya sabi po doon sa Juan 1:12, ang sino mang sumampalataya ay pinagkalooban na maging anak ng Diyos. Binigyan ng karapatan. Mabibigyan ka lang ng karapatan ng maging anak ng Diyos. Ang ibig sabihin ay matatanggap mo itong kaligtasang ibinigay ng Diyos sa iyo
kung ikaw ay sasampalataya. Ay kung ito'y wala ka ng bahagi, kagaya ng iniisip na iba, bakit ka pa sasampalataya? Yan naman pala'y wala kang bahagi. Bakit ka pa magpapabautismo? Bakit ka pa sisimba? O hindi dapat ituro na lang nila, huwag ka nang sumimba. Huwag ka nang pumunta sa simbahan. Huwag ka nang magbigay ng handog, wala kang bahagi sa kaligtasan. Ano po? Yan. Huwag ka nang sumampalataya. Ang pananampalataya ay isang malawak na karanasan ng tao. Na ito ay isang bagay na napakahirap gawin ng isang tao. Yung sumampalataya sa Diyos. Kung yan ay napakadali, ay di lahat ng tao ay sumampalataya na. Ano? Pati yung mga Muslim ay sumampalataya na, at pati ang mga Hindu, mga Buddhist, ano po, sumampalataya na yan kung napakadali. Napakahirap sapagkat yung baguhin mo ang isipan ng isang tao para sumampalataya sa Diyos ay napakahirap. Kinakailangan po yan ng kondisyon ng kaisipan. Kaya yung i-kondisyon mo ang iyong kaisipan para sa Diyos ay isang bahagi natin sa kaligtasan. Ano po? At kapag tayo sumampalataya na, matatanggap po natin yung biyaya na ito po'y libre. Ano po? Wala tayong gagawin kundi sumampalataya lamang. Yan. Kala ba ninyo yung pagsampalataya napakahirap? Ay kung yan ay madali, bakit sinabi ng ating Panginoon Jesus doon sa mga alagad, kayong napakaunti ng pananampalataya? Kayong walang pananampalataya. Maraming pagkakataon niya po nating mabasa yan sa Biblia. Kasama na ni Kristo yung mga alagad, pero sinabi pa niyang walang pananampalataya. Ano po? At sikat sa atin ang mga alagad. Pero maraming pagkakataon sinabi niyang kaunti ang pananampalataya at walang pananampalataya. Sapagkat yung pagkabuo ng pananampalataya sa atin ay mahirap na bahagi po yun ng tao. Ano po? Kaya itong pananampalataya, kung ating titingnan sa Santiago Kapitulo 2, talatang 24, ano po? Ang pananampalataya ay hindi lamang basta pananampalataya, ito po'y buhay kapag may kalakip na pagsunod. Yan. Masasabi mo bagang sumasampalataya ka sa Diyos, hindi ka nga nagpabinyag, hindi mo sinunod yung sabi ni Kristong kinakailangang mabautismuhan. Oh, sabi ni Kristo sa Juan Kapitulo 3, ang ipinanganak ng tubig, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ay hindi maliban ang tayo ipanganak ng tubig at ng Espiritu hindi siya papasok sa karya ng Diyos. Bakit pa niya sinabi na kinakailangang ipanganak ng tubig at Espiritu para makapasok sa karya ng Diyos? Ayun naman palang kaligtasan ay libre. Hindi na kailangan sanang magpabinyag. Pero bakit sinabi ni Kristo na kinakailangang ipanganak ng tubig at ng Espiritu? Bakit po? Sapagkat yung pananampalataya ay bahagi nga ng tao. At yung pananampalataya na yan ay buhay na pananampalataya kung may gawa. Kung may pagsunod. Paano mo papatunayang sumasampalataya ka sa Diyos ay hindi mo naman sinusunod siya? Ano po? Ang sabi doon sa unang Juan 2, 3 at 4, sa ganito nating nalalaman na si ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Ay paano mo sasabing nasa iyo ang katotohanan, nasa iyo ang tamang pananampalataya kung ikaw naman ay hindi sumusunod sa Diyos? Yan. Ang sabi ng Biblia ay patay ang iyong pananampalataya. At ito ay nililinaw din mismo dito sa Efeso Kapitulo 2. Ituloy po natin. Hindi sa pamagitan ng gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Yung kaligtasan ni Kristong ibinibigay ay hindi mo matatanggap sa pamagitan ng gawa. Ano po? Ang makakatanggap lang nito ay pananampalataya. Pero hindi mo masasabing buhay ang pananampalataya mo kung walang gawa. Bakit sinasabi ito ni Kristo? Sapagkat ang ibig sabihin kasi ng pag-aaring ganap, ano po, ay ganito. Ang pag-aaring ganap ay pagpapawalang sala sa iyong mga kasalanan.
Hindi ka papawalang salahin ng Diyos, hindi ka patatawarin ng Diyos dahil sa ikay sumunod sa utos. Ano po? Ang kinakailangan para patawarin ka ng Diyos, ikaw ay nagsisi at sumampalataya. Sasabihin ba ng Diyos, yun, humihingi ng tawad, o yung tao. Sumunod ba siya sa utos ng Diyos? Ay hindi yan sumunod, ay huwag patawarin. Huwag patawarin yan. Hindi yan tinatawag na pag-aaring ganap, pag ganyan. Hindi tinatanong kung ikaw po ay sumunod sa utos kapag ikaw ay patatawarin ng Diyos. Kapag ibibigay ng Diyos ang pagpapatawad sa iyo, yung kanyang biyaya. Hindi niya tatanungin, ang tao bang ito'y sumunod sa utos? Hindi po. Ang tatanungin ay siya ba'y sumasampalataya? Siya ba'y tumatanggap sa akin? Siya ba'y nagpabautismo? Magpapabautismo? Yun po ang tinatanong. Ano po? Pero hindi sabihin yan ay sumunod sa utos, hindi po. Kaya nga po tinatawag na pag-aaring ganap, pinag-ari ka. Ano po? Yun po ang ibig sabihin yan. Kaya walang kinalaman ang pagsunod sa utos para matanggap mo yung biyaya. Ang may kinalaman lamang dyan para matanggap mo ay yung pananampalataya mo. Yan. Yun po ang ibig sabihin. Sapagkat ang pag-aaring ganap ay kaligtasan sa nakaraang buhay. Mula nung ikay nagkaisip na ikay nagkasala hanggang sa ikay tatanggap kay Kristo, lahat ng ginawa mo ng una ay patatawarin. Ano po? At pagkatapos na patawarin, pagkatapos na sumampalataya ka, lahat yun ay papawalang sala. Lahat ng ginawa mo. Hindi na itinatanong, ikaw ba'y sumunod sa utos? Hindi. Siya po'y tumatanggap sa iyo. Nagsisisi ng kasalanan. Kaya, dahilan sa nagsisisi siya, ay kinakailangan siyang patawarin. Ang katanungan ay pagkatapos mong magsisi, anong gagawin mo? Gagawa ka na ba uli ng kasalanan? Hindi ka na susunod uli sa utos ng Diyos? Anong sabi ng Biblia sa Hebreo? Muli mong inilalagay sa kahihiyan ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, muli mong ipinapako sa cross. Dahil pagkatapos mong nakaalam ng katotohanan, ay babalik ka sa pagkakasala. Anong mangyayari? Ay di, nagkasala ka uli. Kinakailangan ka uling tubusin sa iyong kasalanan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya may remedyo ang Diyos pagkatapos na tanggapin ng tao ang kaligtasan sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, na hindi tinanong kung ikay susunod sa utos. Ay ganito sa talatang 10, sapagkat kayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Meron bang gawa ang taong sumampalataya? Meron. Merong mabubuting gawa. Gagawin mo ba ang masasamang gawa? Hindi. Ano ang masasamang gawa? Yung pong paggawa ng kasalanan. Ang gagawin mo na pagkatapos mong tanggapin ang kaligtasan ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, ay dapat magawa mo ang mabubuting gawa, sapagkat tayo po'y muling nilalalang ni Kristo. Recreation, yung pong tinatawag po ito sa ibang termino na kapanganakang muli sa Espiritu. Nung ikay pinatawad sa kasalanan, ano po, at ikay nabautismuhan, sabi sa Colosas 2, Kapitulo 11 hanggang 13, tayo'y tinulis ni Kristo sa pamagitan ng pagtutuli ni Kristo nang ipatawad ang ating kasalanan nang tayo'y nalibing nakalakip niya sa bautismo. Kaya sa pamagitan ng bautismo ay pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, tayo po'y inaring ganap, yun po'y kapanganakan sa tubig. Pero ang susunod na mangyayari ay kapanganakan sa Espiritu. Yung Espiritu po ay gagawin tayo sang-ayon sa larawan ni Kristo, na tayo po'y nilalalang kay Kristo para sa mabubuting gawa. Ang ipinapanganak na muli sa pamagitan ng banal na Espiritu ay ano po? Magkakaroon ng mabuting gawa. Kaya nga po sabi dito sa Roma, Kapitulo 8, talatang 3 at 4 ay ganito. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito'y pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo ng kanyang anak, na nag-anyo makasalanang laman, at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman.
upang ang makatuwirang tinatakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Excuse me po, ako inubo. Lumalakad sa Espiritu, ano po? Pinapatnubayan na ng Espiritu at tayo po'y hinuhubog ng Espiritu, nilalalang muli sang-ayon sa larawan ni Kristo. Nang ibig sabihin, sabi po ng Epeso, nilalalang tayo sa mabubuting gawa. Kinakailangan na po nating may gawa. No? Pagkatapos nating sumampalataya kay Kristo, tanggapin ang kaligtasan. Ito po ay tuloy-tuloy. Pagkatapos ng pag-aaring ganap, ang kasunod po nito ay paglalang sa atin. Sang-ayon sa larawan ni Kristo, at tayo ay para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Yung mga mabubuting gawa na itinalaga ng Diyos na dapat nating gawin, ano po? Ayun po ay tinakda ng Diyos nung una pang panahon. Ano po? Para pag tayo sumampalataya sa Diyos, yun po ang ating gagawin sa ating buhay. Ngayon, ang tanong, ano ba yung mabubuting gawa? Yan. Mabuti ba yung pagpatay, pangalunya, pagnanakaw? Kaya nga, sa pagkalika sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, nilinaw sa Galacia, Kapitulo 5, talatang 22 at 23, ng Espiritu'y magbubunga sa atin para tayo magkaroon ng mabuting gawa. Unay, pag-ibig. Yan. Kapayapaan, katuwaan, pagtatapat, at marami pang iba. Na yan po ay mangyayari sa ating buhay sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. No po? Kaya dito sa Epeso Kapitulo 2, talatang 8 hanggang 10, nililiwanag dito yung tinatawag na pag-aaring ganap na ito po hindi nangangahulugang hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sa 7:21 po ng Mateo sinabi, hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ano po? Sumampalataya ka, tumawag ka sa Panginoon. Hindi lahat ay maliligtas. Bakit? Tingnan po natin ito, Mateo 7:21, 22 at 23. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kanang langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na yon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpapalayas ng demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay naggumawa ng mga maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay papahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kailanman nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Yan. Yun po. Dahil kapag ikaw ay inaring ganap, hindi tinanong kung ikay sumunod sa utos bago ka patawarin. Basta ang kinakailangan ay sumampalataya. At pagkatapos mong sumampalataya, proceed ka sa pangalawang yugto. Yung tinatawag na pagpapakabanal. Ano po? Tutulungan ka ng banal na Espiritu upang magawa mo ang mga mabubuting gawa na itinalaga ng Diyos nung una pa. Iniaral sa Biblia nung una pa. Sa kapanahon ng Moises, sabi sa 7:38 ng Gawa, ibinigay sa kanila ang mga aral sa bundok ng Sinai upang ibigay sa atin. Ano po? Nung una pa itinalaga na ang mabubuting gawa para sa nating gawin araw-araw. Ano po? Upang tayo mabuhay na kaya-aya sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Kaya dito sa Epeso 2:8 hanggang 10, kasi kaya nagmamali ng paliwanag, 8 lamang at 8:9 lamang ang binabasa. Hindi binabasa yung talatang 10, na kinakailangan din pala ang mabubuting gawa. Kaya sabi sa Roma 3:31, niwawalan ba nating kabuluhan ang pananampalataya? Sabi, tingnan nga natin, niwawalang kabuluhan ba natin ang kautusan sa pamagitan ng pananampalataya? Medyo na mali ako, no? Huwag nawang mangyari kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. 3:31. Kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Pinagtitibay natin ang kautusan. Sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, sang-ayon sa Roma 17, sa pakikinig ng salita ni Kristo. Kaya kung ano yung sinasabi ng kautusan ni Kristo, gagawin mo. Ay hindi mayroon ka ng gawa. Pag sinabi ng kautusan ni Kristo, pag sinabi ng salita ni Kristo, kinakailangan huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw,
ay gagawin mo. Dahilan dun sa mga salita na yon na nakalagay sa salita ng Diyos, dun ka sumasampalataya. Kaya kung anong sinasabi ng salita ni Kristo, yun ang iyong gagawin. Kaya meron din pong pagsunod. Yung tinatawag na pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi ang kaligtasan ay tatlong yugto. Justification by faith, kaligtasan sa nakaraan. Sanctification by faith, kaligtasan sa kasalukuyan. At saka yung glorification, kaligtasan sa darating. Sa nagdaang buhay, bago ka sumampalataya, lahat ng kasalanan mo ay pinatawad, pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Nung sumampalataya ka, ang kasunod, sang-ayon sa Efeso 2 talatang 10, ay mabubuting gawa. Ang tawag po dyan ay pagpapakabanal sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi dun sa 14:12 ng Apokalipsis, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Kaya yung pangalawang yugto, papasok, pagpapakabanal sa pananampalataya. At kapag ikay nagtagumpay, sang-ayon sa Apokalipsis, ang magtagumpay ay pakakanin ng punong kahoy ng buhay. Nagtagumpay ka, tinatawag yung pagpaparangal. Pararangalan ka doon sa langit at ikay kakain ng punong kahoy ng buhay. Yan, ikay pararangalan sa harapan ng Ama. Kaya sabi ng ating Panginoon Hesus, ang magmakahiya sa akin ay aking ikakahiya sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng mga anghel. Kaya mga kapatid, kinakailangan kumpleto ang ating doktrina tungkol sa kaligtasan. Kapag justification by faith lang po tayo, doon na po tayo magkakaroon ng palsong paniniwala. Ano po? Hindi ka na magpapakabanal. Ay sabi ng Hebreo, pag wala ang kabanalan ay hindi makikita ang Diyos. Paano yan? Pag-aaring ganap ka lamang, wala kang pagpapakabanal. Kulang po yan. Yan po ang problema sa ating mga kaibigan na tinutuligsa ang Seventh-day Adventist. Ang kaligtasan daw sa amin ay by works, hindi po. By grace po, through faith. Pero pagkatapos na ikay iligtas, ang sunod po, tinutulungan ka ng Espiritu upang masunod ang kalooban ng Diyos at ikay tinatalaga para sa mga mabubuting gawa. At yun na nga po, kasama na dyan ang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. Sana po ay naging malinaw po sa atin ang ating paksa ngayong umaga. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay manirahan po sa atin magpakailanman. Ito po ay aking hinihiling sa pangalan ng Panginoon. At nawa ay naging maligaya yung panunood sa aking YouTube channel nito. At ikaw ay nakinabang sa bidyong ito. Maraming salamat po sa inyo.